nailapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Dahil naipit kami sa programang ito. Paano nang hinahanap buhay namin? Yung mga anak ko nag-aaral. Inakulong pa ako. Mahirap maghanap ng pera ngayon. Naghanap ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko na itong programa na ito hindi na nabigyan ng kakulang pag-study. Walang proteksyon sa amin. We request Mr. Burata na briefly po ay maibahagi kung ano ang karanasan ng ganong mga grupo na kinapapalooban po ninyo. Good morning sa lahat. Ako po galing sa Bacolod. Ako si Philip Burata. Nag-consolidate kami on... Ang aming ruta is Punta Taytay Central Market, pero nag-consolidate kami doon sa Santa Fe, San Dionisio Central Market. Nag-attach kami doon sa kanila at nalaman namin based on their SEC registration na ang nakapangalan sa ila korporasyon is 5-man corporation, nakapangalan sa asawa as secretary, yung CEO nila, yung president nila, yung mister niya, yung secretary si Maria Corazon Ocalinas, yung presidente si Mr. Ermen Ocalinas, yung treasurer, yung anak niya si Miss Colleen Ocalinas, at saka yung isa dito, relatives nila ata, at yung isa hindi ko to kilala, daw galing Cebu daw to. Pero masaklap sa amin, although nag-attach kami sa ila, since naipit kami sa programa na pag hindi daw kami nakakonsolidate, hindi na ma-restore ang mga prangkisa, mawala na kami ng trabaho. Alam niyo naman, alam ko na pagtatrabaho, pagkakain sa pamilya ko, yung pagbabiyahe ko lang. Since ready ko may sasakyan, may dalawa akong sasakyan, nag-attach kami sa kanila. Yung masaklap, on the latter part, happy kami kasi nakakuha na kami ng franchise, nakakuha kami na in compliance, nagasto kami ng mga millions of pesos to prepare our garage. Yung masaklap lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanila kapangalan. Pumunta ako sa LTFRB, sabi doon sa LTFRB, wala akong magawa dyan, o the office itself wala magawa dyan because it is an intra-corporate dispute. So pumunta kami sa opisina nila ng SEC, humingi kami ng ng SEC registration nila. Totoo nga, gumasto kami para sa kanila, para sa sakyan namin, i-transfer yung franchise namin sa kanila, gastusan namin yung mga grahe in compliance with the requirements of LTFRB. Wala kaming pangalan sa kanilang corporation. Ang masaklap pa bandang huli, nagpasalamat kami kasi nakakuha na kami ng sasakyan, pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. Kung out kami, yung ginastos namin doon. Di ba yung usapan natin or verbal, kami yung ma-manage dito kasi sa amin to. So sabi nila, hindi sa amin yan, etc. etc. Ngayon, to prove with the committee, nag-file sila ng carnapping against us. 4 kami nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Yung 44 units na na-approve sa amin ruta, na binigay naman sa amin, kami nagmamanage, kinuha nila yung 4 sa lansangan by force, binigyan nilang pera yung driver, naka-blatter din yon. Tsaka yung isa, pina-repair namin doon sa dealer for preventive maintenance kasi aircon daw sira doon. Silang kumuha, yung isa na impound ng LTO, kunin namin, ayaw ibigay kasi wala daw yung nag-apprehend. Kinabukasan, kinuha na ng Choret Corporation through secretary certificate na sila yung nagmamayari ng sasakyan. Kaya ngayon, ito, humaharap kami sa kaso ng 38 counts of carnapping. 4 kami. My wife, and akong doon kaupod, ay dalawa akong kasama. Kaya, gumawa ako ng paraan. Pumunta ako kay Tulpo.
Wala din doon. Tulog kami sa bangketa. Pasensya, Senator. Tulog kami doon. Kaya, nung imbitahan kami ng piston, ng Manibela, sabi ko, ito na siguro yung paraan ng Panginoon na mailapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Dahil naipit kami sa programang ito. Paano na rin ang hanap buhay namin? Yung mga anak ko nag-aaral. Inakulong pa ako. Mahirap maghanap ng pera ngayon. Naghanap ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko na itong programa na ito hindi na nabigyan ng kakulang pag-study. Walang proteksyon sa amin. Mag-consolidate man kami sa korporasyon. Darating panahon, ito rin yung mangyayari sa iba. Kasi pwede angkinin ninuman ng any corporation na yun na, siguro pasensya na. Medyo iyakin tayo siguro. Yeah, thank you, Mr. Chair.